Eto na po, meron po tayong isang napakatinding good news at dito po natin mapapatunayan talagang gumugulong po ang hustisya ng ating batas sa Pilipinas. Alice Guo sinintensyahan na po ng habang buhay na pagkakakulong regarding po doon sa kanyang kaso sa human trafficking dahil po sa Pogo. Para po malaman po natin ang mga detalye ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Now let's do this. Sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong si Alice Guo at pitong iba pa. Yan ay matapos silang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, nasa na ngayon si Alice Guo? Jiggy, pinag-utos na nga kanina ng korte ang paglipat kay Alice Guo mula sa Pasig City Jail patungo dito sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Pero sa mga oras na ito, hindi pa natutupad ang kautusan na yan. Kaninang umaga nga ay sa utos ng Pasig RTC Branch 167 ay ipinatupad ang paglipat kay Guo matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Bukod kay Guo ay guilty rin ang 7 iba pang akusado. Nasintensyahan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo at pinagmumulta ng tig 2 milyong piso kada kaso. Wow. Online na dumalo si Guo kanina sa isinagawang promulgation o paghatol. At nag-ugat ang kaso na ito dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong 1 taon kung saan daang-daang mga Pinoy workers pati mga dayuhan nga yung nasagip. Napag-alaman na si Guo yung nag-organize ng human trafficking doon sa Baufo Compound, doon mismo sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac, at ang mga kasama nga din niya dyan ay yung mga akusado na sina Rachel Malonzo Carion, Jamelyn Cruz at Walter Wong Rang. Grabe, no? Talagang God is good all the time. Ito po, no? Talaga pong may hustisya po sa Pilipinas. Dito po natin napatunayan, no? Talaga pong swak na sila sa banga habang buhay na ang kanilang pagkakakulong at may multa po, pa po sila na 2 million pesos each. No? At sana po lahat pa po ng iba pa pong sangkot dito po sa Pogo, no? Yung mga illegal na mga Chinese ay sana makulong din lahat ng mga yan, no? Yung mga hindi pa po nakakaalis ng bansa o talagang nakakulong na rin. Sana po masintensya na rin po yan ng habang buhay dahil hindi po talaga maganda ang pangyayaring yan nung nagkaroon po o kumalat po yung Pogo sa ating bansa na ngayon po ay talaga pong siniwata na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kudos po sa ating Pangulo dahil po napigilan po yan dahil po naglilikha nga po yan ng human trafficking. No, kaya ito na po, habang buhay na pagkakulong na po ang inabot ni Shanchay. Diretso po natin to. Ang 4 na dayuhang akusado naman ang mismong nagsagawa ng human trafficking. Iyan, ano naging reaksyon ng kampo ni Guo dito sa hatol at ano rin yung reaksyon ng iba opisyal na gobyerno? Jiggy, sa ngayon nga, wala pang ibinibigay na pahayag yung legal counsel ni Guo at hindi rin natin alam kung ano yung kanilang magiging susunod na legal na hakbang tungkol dyan sa issue na yan. Pero ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ay natuwa nga sa naging resulta, no? Ng sintensya at ayon sa kanila, malaking bagay daw ito at nakuha nila ang hustisya. Saka no, matagal tayong pinagloloko niya ni Alice Guo lalo po sa katauhan niya. 'Di ba? Na dinidinay niya na hindi daw siya Chinese. At 'di ba? Nag-attempt pa silang tumakas, 'di ba? Nahuli lang sila ng kanyang kapatid, 'di ba? Nasa ibang bansa na sila noon. At ngayon nga po, ito na po, gumulong na ang hustisya. Kahit ano pang gawin ng apila dito, wala na silang magagawa dahil talagang nakasuhan na sila ng panghabang buhay. No, sinintensya na sila, panghabang buhay na po na pagkakakulong ang kanilang kaso dito. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PAOK Chief Benjamin Acorda. It is something symbolic para sa bansa to. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, tutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Ang masasabi ko lang with this victory, it is not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa.
Galing nun, no? Kaya malaking kudos po sa ating Pangulo, sa lahat po ng sangay ng gobyerno, sa involved dito, no, sa pag-iimbestiga, sa lahat-lahat po, syempre po kay Senator Hontiveros din po, siya rin po nag-push nito, no? Kaya sobrang solid po at nangyari po to, nakasuhan o talagang nasintensyahan na po sila ng habang buhay na pagkakakulong. Dahil wala po talaga magandang idinulot po ang pogo sa ating bansa. No, hindi lang po human trafficking po ang diyan, no? Marami pa pong kaso na nakapaloob po diyan sa pogo. Marami rin pong nasirang buhay ng dahil po diyan sa pogo. Tandaan nyo yan. At illegal pong pumasok yung pogo na yan sa atin, no? Kumbaga po, na yung nangyari, at yun nga po, tinanggal na ng ating Pangulo at talaga pong sobrang ganda na po na nangyari sa kaso na yan dahil na sintensyahan na nga po sila na panghabang buhay. Sana hindi na po pamarisan yan ng iba. Lalong-lalo na po itong si Alice Guo ay talaga nagsinungaling siya. Jiggy, bukod nga kay Acorda, ikinatuwa din ng dalawang senador na sina Risa Hontiveros at Win Gatchalian yung naging desisyon ng korte. Pero ayon kay Hontiveros, may kailangan pang panagutin tungkol sa existence nga nitong illegal na pogo dito sa bansa. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. Saka ito po yan, no? Dito po natin makikita yung na meron po talagang batas. At meron po tayong process, no? May proseso po yan, hindi po minamadali. Kailangan po kasi lahat po yan legit, no? Talagang umaatikabong pag-iimbestiga. No, hindi po yung basta sinabi na kailangan may makukulong. Hindi po ganoon. Kailangan po proper investigation ang mangyayari. May proseso ang lahat, no? Kaya rin po sa nangyayari po sa atin regarding po sa flood control scandal, kailangan po ay mahaba po ang ating pasensya para po talaga mapakulong ang totoong may kasalanan at totoong kumuha ng ating pera, no, ng taong bayan dyan po sa flood control project. Ito po, gumulong na po ang batas. Meron pong batas sa Pilipinas, no. Ito na po. Meron na pong nasampulan habang buhay na pagkakakulong itong si Alice Guo. Saka po yung mga kasama niya. At hindi pa raw po tapos, sabi dyan ni Senator Hontiveros, no, marami pa pong makakasuhan dito po sa pogo scandal na to. Jiggy, ito naman ang naging sabi ni Senator Win Gatchalian sa ibinigay niyang pahayag kanina, no. Itong conviction daw ni Go, isa lamang malaking babala para doon sa mga dayuhan na nananatiling mapamantala sa ating mga kababayan. Hindi na kasi uubra yan yung mga ginagawa nyo. Yung nakaraang administrasyon, pwede pa nakapasok silang lahat ng easy lang, no? Yung mga pogo na yan, yung mga illegal na ano na yan, kaya kumalat ang pogo. Yung nakaraang administrasyon yan. Pero ngayon sa administrasyon na to ay hindi na uubra yan, no? Kaya nga sinasabi din dito ni Senator Win Gatchalian na yun nga, sample pa lang yan at wag kayong aabuso at wag nyo nang balakin dahil kahihinatnan nyo rin ang kinahinatnan nito ni Alice Guo kapag kayo ay nahuli. At yan, ano pa yung mga ibang kasong nakabinbin laban kay Alice Guo? Meron pa pala, grabe. Jiggy, sa ngayon nga si Go ay nakaharap pa sa samut-saring kaso. Patong-patong yan, kabilang dyan yung money laundering, tax evasion, graft and corruption, falsification, pati na rin election offenses. Matatandaan nga natin na noong 2024, tinanggal nga sa pagiging alkalde ng Bamban, Tarlac, itong si Alice Go, dang mapatunayan na siya nga ay isang Chinese at ang kanyang totoong pangalan ay Go Waping. Diba? Isipin nyo yun, diba? Tambak ang kaso ni Alice Guo, swak sa banga, kahit ano pang gawin nilang pag-apila dito ay hindi na siya makakalaya. Lifetime na siyang makukulong. Isipin nyo yan. Isipin nyo kung meron tayong death penalty, baka isa na to sa kandidato sa death penalty, sa dami po ng kaso niya na yun. Di ba po? Una po lang sa pangalan niya pa lang, di ba? Na hindi naman siya totoong Pilipino. Di ba? Chinese talaga siya. Isipin nyo, isang Chinese nagkaroon ng posisyon sa gobyernong Pilipinas. Yun ang pinakamasaklap. Bakit po nangyari yun? Diba? Kaya ngayon, eto na. Hinarma na sila. At talagang tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pogo at marami pa pong makakasuhan regarding po dito sa pogo na to.
Kaya ito pong si Alice Guo, at ano pong apilang gagawin niya ay wala na po. Habang buhay na siyang makukulong. At iyan, sinabi ba ng korte kung ano mangyayari doon sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac? Jiggy, sinabi nga rin kanina ng korte yung forfeiture noong Baofu compound na yan. Ano ibig sabihin, sasamsamin yan ng pamahalaan. At ayon rin sa PAOK, yung lugar na yan, yung mismong Baofu compound ay nagkakahalaga yan ng 6 billion pesos. At dyan ginagawa yung mga illegal na activities kagaya na nga lang nung scamming noon. At pati na rin yung mga pogo activities. Isipin nyo, no? Ang laking scam hub niyang ano na yan, yung nasa Tarlac na yan, no? Isipin nyo kung hanggang ngayon operational yan. Ang daming taong naloloko ng scam hub na yan hanggang ngayon sana kung di yan na talagang napigilan, no? Kung di nahuli ang mga yan. Kaya malaking kudos po sa gobyerno po natin ngayon. Isipin nyo na lang, no? Kung yung nakaraang gobyerno yan, ala talaga. Sila nga yung dahilan kung bakit nakapasok yung Pogo, di ba? Pero ngayon po, salamat na lang talaga tayo dahil malay mo, baka isa ka o isa sa kapamilya mo ang maloko ng scam hub na yan. Diba? O baka kasama ka ngayon sa nakaraan na naloko talaga ng scam hub na yan, diba? May hustisya, diba? May hustisya para sa iyo kung kasama ka sa mga na-scam na yan. At syempre sa mga nalulong din sa illegal na sugal na yan, sa mga sugal. Alam niyo naman po marami pong buhay talaga ang nasisira ng dahil sa sugal. Diba? Kaya malaking kudos po talaga at yun nga, sintensyahan na itong si Alice Guo. Bear in mind, this is a 10-hectare compound right in the middle of Tarlac. And meron pong mga malalapit na mga kampo ng mga militar dyan. So I would imagine, pwede pong gamitin ito bilang karagdagang kampo militar ng ating bansa. Yun ang maganda, di ba? Ilalagay o gagamitin yung establishment na yun para maging karagdagang kampo ng ating militar, no? Tama nga naman, sayang kasi yung lugar. 'Di ba? Para naman magkaroon ng dignity yung lugar na yon, para mabura yung pinangyarihan doon na naging scam hub siya. Magiging kumbaga kagiting-giting, no? Ang lugar na yon dahil magiging karagdagan siyang kampo militar natin. Tama yun yung sinabi niya, no? Pwede po na gawing kampo militar po natin yan. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan niyo ating reaction video. Malaking good news po to dahil dito po natin nakikita na gumugulong po at meron po tayong hustisya sa Pilipinas. Dahil isa pong malaking kaso po to na talaga pong napagtagumpayan ng Pilipinas na maipakulong ang isang Alice Guo at 10 ng kanyang mga kasama na habang buhay kapag kakakulong at merong multang tig 2 million pesos. Maraming salamat po, no? See you all sa susunod nating reaction video. God bless and peace out. Bye.